paalala lang natin ano nga ba yung mga code of conduct na dapat gawin pagka may mga bata o yung mga immunocompromised man sa paligid. Okay, so since it's holiday nga po, no, so hindi natin maiiwasan, marami pong bisita na pupunta sa bahay. So tayo pong may mga newborns or young infants na meron tayo sa bahay, we have to be mindful po na although yung kissing, no, is a form of gesture of love and affection, hindi po natin minsan mapigilan yung panggigigil, no, at ma-express yung pagmamahal natin sa mga newborns or mga young infants. But lagi po nating isipin na itong gesture na to is also a risk for their health. So, kung meron pong mga simptomas, kagaya po ng lagnat, ubo, sipon, or makati ang lalamunan, or masakit ang lalamunan, maaari pong i-postpone muna ang pagbisita sa mga infants at lalo-lalo na sa mga bagong panganak na baby para po ma-reduce natin yung risk of transmission of certain infectious diseases. Maganda yung point mo doon, Doc, kasi 'di ba, wag mo nang pilitin na makiparty kung sinisipon ka o inuubo ka ngayong Pasko. Please, hindi porket mas socially acceptable na ulit na medyo lumalabas hindi ka na medyo may please, wag ka nang pumunta, 'di ba? Pero, Doc, Pasensya na. ano ba yung age na safe na si baby na ipakita sa mga kamag-anak o yun sa din. extended family? Kasi 'di ba dati prior to the pandemic, kahit mga ilang days old pa lang, sinasabak na sa mga reunion. Totoo. Hindi, kasi ang katwiran naman nila parang nabakunahan naman daw yung mom habang buntis. Pero ano nga ba talaga yung age na safe? Kasi hindi lang naman COVID ang sakit ngayon. Yeah, that's right. No? So actually, newborns and young infants are very vulnerable, no? Very susceptible to sila na mahawa ng mga certain infections because of several factors. Number one, immature pa po ang kanilang immune system. No? So although at birth, meron silang tinatawag na passive immunity, no? Galing po sa mga antibodies from the mother during pregnancy or from the breast milk, pero hindi po ito sapat para panlaban po sa mga certain infections. So and it takes time, no, before the immune system fully matures, no. So it is a complex and long process. Second po, ang mga mucous membrane sa respiratory tract at digestive tract ng ating mga young children are very vulnerable and permeable po sa mga pathogens. So it makes easier for some viruses and bacteria to penetrate this respiratory tract and digestive tract. So, prone po talaga sila magkaroon ng infection. And number three, important factor din po na hindi pa po kumpleto ang mga bakuna ng ating mga young children, especially mga infants. That's why hindi pa po sila fully protected to certain vaccine-preventable diseases. So, kailangan po intindihin din po natin, no? May mga parents talaga, like my patients, no, yan po lagi nilang tinatanong, Doktora, pwede na po ba namin ipasyal, no, sa mall, or pwede na ba namin dalhin kung saan-saan yung mga babies namin? So we always emphasize to our patients, to the caregivers and parents, that the immune system of our infants, no, mga younger, less than 1 year old, are very vulnerable pa po. They are very fragile. They are very susceptible to certain infections. So hanggat maaari po, wag po muna natin silang expose too much, no, outside. Limit po natin yung mga visitors sa bahay. At lalong-lalo na po kung meron po mga symptoms, no, hanggat maaari po, medyo wag po munang lumapit kay baby, mag-face mask, no, at i-postpone muna ang meet and greet, okay, sa ating mga newborn infants. Okay? Oo, tama yun, di ba? Talagang pigil-pigil muna. Huwag na rin tumanggap ng bisita kung meron ka newborn. Tsaka, syempre, pero maintindihan si mami o si daddy, kailangan make sure i-ano nyo rin, ipagkaloob nyo sa isang trusted caregiver. Pwede ba yun, Dok? Lalagyan mong mittens tsaka booties para yung hahalikan nila tela na lang. Yun Hindi talaga. nga dapat talikan eh. 'Di ba, Doc? I mean, lalo na ngayon may bago tayong respiratory illness sa pinangangambahan, 'di ba? Tapos nun nagkalat pa yung parang last month, 'di ba? Ang daming may flu. So ngayon marami pong mga kaso ng mga sipon, lagnat, trangkaso, no, because of the influenza virus. So as much as possible, we advise our caregivers, parents, na limit muna yung exposure ng mga younger children, mga infants and newborns, no, kasi minsan yung mga bisita natin, they do not know na nag-harbor na sila ng organism. Wala pa silang simptomas, but they have already the virus inside their body. So, kapag sila ay nagkaroon ng close contact or kinis si baby,
there's a possible risk of transmitting this infectious agent.